Jeremias, Kabanata 38. Narinig ni Sifatias na anak ni Matan, ni Gedalias na anak ni Pashur, ni Jukal na anak naman ni Selemias, at ni Pashur na anak ni Malkias, ang sinasabi ni Jeremias sa mga tao. Ganito ang narinig nilang sinabi ni Jeremias. Sinabi ni Yahweh na mamamatay sa labanan o sa matinding gutom at sakit ang sinumang mananatili sa lungsod na ito. Ngunit ang lalabas at susuko sa mga taga-Babilonya ay hindi mamamatay, bagkus ay maliligtas. Ganito ang sabi ni Yahweh, ang lungsod na ito ay pababayaan kong masakop ng mga taga-Babilonya. Kaya sinabi ng mga pinuno, mahal na hari, dapat ipapatay ang taong ito. Sa kasasalita niya, ay natatakot tuloy ang mga kawal, pati ang mga mamamayan. Hindi nakakatulong sa bayan ng taong yan. Nais pa niyang mapahamak tayong lahat. Kaya sinabi ni Haring Zedekias, kung gayon, gawin ninyo sa kanya ang nais ninyo. Hindi ko kayo mapipigil. Dinakip nila si Jeremias at inihulog sa balon ni Malkias, ang anak ng hari, na nasa himpilan ng mga bantay. Hindi tubig kundi putik ang laman ng balon, kaya lumubog siya sa putik. Ang pangyayaring ito'y nabalitaan ni Ebed-Melech, isang Ethiopiang naglilingkod sa palasyo ng hari. Ang hari naman ay kasalukuyang nasa may pintuan ni Benjamin. Pinuntahan ni Ebed-Melech ang hari at sinabi, mahal na hari, masama ang ginawa ng mga pinuno. Inihulog nila sa balon si Jeremias. Maaaring mamatay siya sa gutom sapagkat wala ng pagkain sa lungsod. Inutusan ng hari si Ebed-Melech na magsama ng 3 lalaki at pagtulong-tulungan nilang iahon sa balon si Jeremias bago ito mamatay. Isinama ni Ebed-Melech ang mga lalaki. Kumuha sila ng mga lumang damit sa taguan at inihulog kay Jeremias sa pamamagitan ng lubid. Sinabi ni Ebed-Melech kay Jeremias, isapin po ninyo sa inyong kilikili ang mga lumang damit para hindi kayo masaktan ng lubid. Sumunod naman si Jeremias at hinila nila siya pa itaas hanggang sa maiahon. Pagkatapos ay iniwan nila si Jeremias sa himpilan ng mga bantay. Ipinatawag ni Haring Zedekias si Jeremias at kinausap sa 3 pintuan ng templo. May itatanong ako sa iyo at huwag kang maglilihim sa akin kahit ano, sabi ng hari. Sumagot si Jeremias, kung sabihin ko sa inyo ang katotohanan, ipapapatay ninyo ko. At kung payuhan ko naman kayo, ayaw ninyong pakinggan. Palihim na nangako kay Jeremias si Haring Zedekias. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay na nagbibigay buhay sa atin. Ipinapangako kong hindi kita ipapapatay at hindi rin kita ipagkakanulo sa mga taong ibig pumatay sa iyo. Matapos marinig ang gayon, sinabi ni Jeremias kay Zedekias ang sabi ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, ang Diyos ng Israel. Kung kayo'y susuko sa mga pinuno ng hari ng Babilonya, maliligtas ang buhay ninyo at hindi nila susunugin ang lungsod. Kayo at ang inyong sambahayan ay mabubuhay. Ngunit kung hindi kayo susuko, ibibigay sa taga-Babilonya ang lungsod na ito. Susunugin nila ito at hindi kayo makakaligtas. Sumagot si Haring Zedekias, natatakot ako sa mga Hudyong kumampi sa mga taga-Babilonya. Baka ibigay ako sa kanila at ako'y pahirapan nila. Hindi kayo ibibigay sa kanila, sabi ni Jeremias. Ipinapakiusap kong sundin ninyo ang salita ni Yahweh, gaya ng pagkakasabi ko sa inyo. Sa gayoy, mapapabuti kayo
at maliligtas. Ipinaalam na sa akin ni Yahweh sa pamamagitan ng isang pangitain ang mangyayari kapag hindi kayo sumuko. Nakita kong inilalabas ng mga pinunong taga-Babilonya ang lahat ng babaeng naiwan sa palasyo ng hari sa Huda. Pakinggan ninyo ang sinasabi nila. Ang hari iniligaw ng pinakamatalik niyang mga kaibigan. Naniwala siya sa kanila at ngayong nakalubog sa putik ang kanyang mga paa. Iniwan na siya ng mga kaibigan niya. Pagkatapos ay sinabi ni Jeremias, bibihagi ng mga taga-Babilonya ang lahat ng babae at mga bata. Pati ikaw ay hindi makakaligtas. Dadalhin kang bihag at susunugin ang lunsod na ito. Sumagot si Zedekias, huwag mong ipapaalam kahit kanino ang pag-uusap na ito at hindi na manganganib ang buhay mo. Kung mabalitaan ng mga pinuno na kinausap kita, lalapitan ka nila at itatanong kung ano ang pinag-usapan natin. Mangangako pa sila na hindi ka papatayin kung magtatapat ka. Ngunit sabihin mong nakikiusap ka lang sa akin na huwag na kitang ipabalik sa bahay ni Jonathan upang doon mamatay. Nagpunta nga kay Jeremias ang lahat ng pinuno at tinanong siya. At sinabi naman niya sa kanila ang iniutos ng hari na kanyang isasagot. Wala silang magawa sapagkat walang nakarinig sa pag-uusap nila. At nanatili si Jeremias sa pila ng mga bantay hanggang sa masakop ang Jerusalem.